Bunga lang daw ng pagiging mapagbiro ni incoming President Rodrigo Duterte ang astang astigin na madalas ay hindi ho nagugustuhan ng marami. Paliwanag pa ni Duterte, nagbabago naman daw na siya. At mula po sa Davao City, may live report si Maris Umali. Maris? Connie, taliwas doon sa madalas na matapang at palamura, ibang klaseng Rodrigo Duterte ang ating nasaksihan na magkaroon tayo ng pagkakataon na makasama at makausap siya ng personal sa kanyang personal na lakad kasama ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ng 2 oras na press con, lumabas pa si incoming President Rodrigo Duterte mag-aalas 2 ng madaling araw para makipagkita sa kanyang mga kaklase. Nagkaroon ako ng pagkakataong makasama sa kanyang sasakyan at makakwentuhan pa siya ng personal. Bukod sa gabing ito, pinipilit na raw niyang umuwi ng mas maaga. At ipinaliwanag din niya sa akin ang mga pagkakataong masamang mga salita ang lumalabas sa kanyang bibig. Nang tanungin ko kung ano yung pinakakinakatakutan niya sa kanyang pagkapangulo, ito ay kung hindi raw niya mauubos o masusugpo yung kriminalidad at droga. Pagdating naman sa bar, nakita pa natin siya na na talagang very light yung moment. Itong nakikita nyo ngayon, yung pagkakataon na nakasakay tayo sa kanyang sasakyan at pakinggan natin yung yung excerpt ng ating pakikipagkwentuhan kay incoming President Rodrigo Duterte. Sir, saan ulit kayo pupunta? Magkain tayo kasi wala pa akong dinner. Nagyaya ako ng mga tao po na kumain. Sir, so is this like enjoying the last few days or nights before you become president? Every time there's a conference, I really banter. Kasi mga mga kababayan, taga rito. So I tend to be rude. Diba hindi naman yung content na yun, pero kanina. Try to, yung sa biro ko, minsan it borders to, hindi naman preposterous or ridiculous. Kaya you should learn to adjust to my, Your self-expression. Hindi, yung talaga, yung ugali. Mayor, what's your favorite time of the day? Part of your day? Ano po yung I'm at my best between 6 to 10, gano'n. Ng umaga, gabi? Gabi. So you eat breakfast, you read the news, Read newspapers. and then ano pong ginagawa? Diyan lang, just, higa lang, just roll over okay. Thinking of what, trying to straighten the schedule. Sino yung unahin ko? And what are the pressing problems of the city? Ngayon, maybe the country. So Mayor, I am quite not really scared, but parang ako. Kasi matanda na, tapos should have been retired. Mayor, what's your biggest fear for this presidency of yours? Not really fear because I'm to give it my best. And my best is good enough. Yan lang talagang kaya ko. My fear is that I would not be able to end the violence in this country. And of course, the ever-present menace of drugs. Kasi ako dyan, both parang takot ako sa mangyari sa mga bata. The next, pati galit. It's I'm ambivalent thing inside my head. Pero sir, how exactly do you feel right now? Just a few days before you actually assume the office? Would you believe it? Wala masyado akong excitement sa anticipation. Pagdating sa bar kung saan siya kakain kasama ang mga kaklase, dati sa San Beda, nagpaunlak pa siya ng ilang awitin.
Alam mo, Connie, mag-aalas 5 na ng umaga nang ako'y umalis dyan sa lugar na yan dahil talagang ganado, no? Nakikipagkwentuhan talaga si incoming President Rodrigo Duterte sa atin at sa kanyang mga kaklase. Pero nung umalis tayo, nandun pa siya at tsaka pa lang siya kumakain ng kanyang supposedly dinner kagabi. Pero naging breakfast na ito. So yan muna ang pinakasariwang balita mula rito sa Davao City. Balik sa'yo, Connie. Maraming salamat, Maris Umali.